ito nung tanggapin mo si Jesus Christ as Lord and Savior ng iyong buhay. Pag sinabing justification, itinuwid ka na ng Lord, pinatawad na ng Lord yung lahat ng kasalanan mo, binigyan ka na ng Panginoon ng panibagong simula. No? Sino dito tumanggap na kay Jesus Christ? Yan, praise God. So majority sa atin tinanggap na si Jesus Christ and naka-experience nung justification. No? Nilinis ng Lord, pinatawad ng Lord, binago ng Panginoon yung buhay. And then, dun sa third na phase, no, mamaya na yung second, huli natin. Third phase is yung glorification. Ito yung huling-huli na stage, no, na phase ng ating kaligtasan. Which is, ayan na yung napagtagumpayan mo kung ano man yung lahat ng mga pagsubok sa mundo at na-maintain mo yung faith mo sa Lord, nag-remain ka sa Panginoon, and namatay ka ng may faith pa rin sa Lord, no, nagagamit niya, and ngayon, handa ka nang humarap sa Lord kasama ang Panginoon. So yun na yung time na pupunta ka na sa langit, no, makakapiling mo na si Lord sa langit. Ano ngayon yung second? Ang tawag natin sa second is yung sanctification. No, ayan yung panahon na from simula nang nakakilala ka sa Panginoon hanggang doon sa glorification, yung huling minuto, segundo ng buhay mo. No, yan yung panahon na kung saan yung pananampalataya mo sa Lord ay pinauunlad mo at inilalaban mo sa pananampalataya. No, ano man yung mga pagsubok na dumaan sa buhay mo during yung justification stage, yun yung faith mo ay inilalaban mo. And yung justification, ang isang term na binanggit ni Pastor Modi sa atin dyan is discipleship. No, during justification, importante na tayo ay nandoon sa mindset na dinidisciple tayo. No, pag sinabi natin discipleship, sabi nga dito, long process of following Jesus. Nasabi mo, following Jesus. Pangalawa, learning from His teachings. Sabi mo, learning from His teachings. And then yung last, and imitating Him. Sabi mo sa atin mo, dapat kompleto. No? Dapat kompleto. Hindi pwedeng following Jesus, hindi lang parang si Lord na yung masusunod sa buhay ko. Si Lord na yung tinatanggap, si Jesus Christ, tinatanggap ko na sa puso ko, tapos stop na. Wala nang gagawin. Hindi mag-church, hindi mag-worship, hindi mag-cell group, no? Hindi magpapaunlad sa pananampalataya. Hindi ganon. Hindi rin pwedeng following Jesus, tapos learning from His teachings. No? Nagpupunta kang preaching, nagpupunta ka ng cell group mo. No? So, tapos wala ka namang ginagawa. Yung mga natututunan mo sa Bible study, sa cell group mo, hindi mo naman ina-apply. No? Hindi naman nababago talaga yung buhay mo na nagkakaroon ka lang ng parang head knowledge lang, no? Information lang, no? Yung nasa isipan mo. Tapos sabi dito, ang dapat makapunta doon sa imitating Him. Nagfa-follow ka sa Kanya, ginawa mo siyang Lord and Savior ng buhay mo, and then learning from His laws, from His teachings, no, yung kanyang scripture, pinag-aaralan mo, pumupunta kang cell group, nagba-Bible study ka, nag-i-small group ka, so natututo ka doon, and meron kang willingness to apply yung mga natututunan mo. No, pag sinabing mag-forgive ka, nagfo-forgive ka. Pag sinabing ibigay mo lahat sa Panginoon, sinusurrender mo talaga lahat sa Panginoon. No, so nagiging Christ-like ka. No, so yun yung kabuuan ng discipleship na sinasabi. No, so yun yung ating pundasyon. No, yun yung ating pag sinabi natin mamaya sa mga dito sa preaching, na sa pag-uusapan natin, pag sinabi natin discipleship, ang ibig sabihin natin yan, no, yan yung buo na yan. Hindi lang yung nag-a-attend ka, no, ng cell group tapos wala naman, no, walang nababago sa atin. Okay? So, si Jesus Christ, hindi lang siya nagturo, no, sa atin, kundi tayo ay finiform niya. Meron ditong isang mahalagang tanong. Ano daw yung role, o ano yung napakahalagang role ng discipleship sa pagbubuo ng legacy ni Jesus Christ? No? So, itong series natin,
ng mga lessons, ng mga topics, pinag-aaralan natin yung legacy, yung pagpasa papasa ng Lord, no? Yung pagpapamana ng Panginoon sa atin. No? Yung legacy na ipapamana natin, ipapasa natin sa buhay natin ito. Ano yung, sabi diyan, role ng discipleship? Ano yung napakalaki, napakahalaga na role ng discipleship sa pagbuo ng legacy ni Jesus Christ? No? Ibig sabihin, if you are willing na ipamana yung legacy ni Jesus Christ sa mga tao, gaano kahalaga na ikaw ay nasa loob ng discipleship? Gaano kahalaga na ikaw ay nagpapa-disciple? Number 1, 4 po ito. Number 1, sabi po dito, tatandaan natin, discipleship is the way to pass on the life of Jesus. No, kaya tayo nagdi-disciple, no, kaya tayo dumadaan sa discipleship process, no? Kasi gusto nating ipasa yung life ni Jesus Christ dun sa mga tao. Ngayon, sabi dito, si Jesus Christ, next slide, sabi dito, hindi lang siya nag-i-inform sa mga disciples niya. No, alam niyo, ganito ako. Alam niyo, kaya kong magpagaling. Alam niyo, kaya kong gumawa ng miracles. Alam niyo, ito yung gagawin ko sa cross. Na hindi lang siya nag-i-inform sa kanyang mga disciples, kundi nagtatransform siya. Sabihin mo, transform. No, siya ay nagtatransform sa kanyang mga disciples. Yun yung goal niya, no, dun sa kanyang mga tinuturuan, sa kanyang mga alagad. Hindi lang sila magkaroon ng maraming alam, no, kundi isa sa pamuhay nila, yung mga nalalaman nila, nababago sila. Baliwala yung pagpunta mo dito sa worship, tas yung time na igugugol mo sa pakikinig ng worship, ng preaching. Baliwala yung pupunta ka sa cell group mo, attend ka doon, no? Tapos siguro 1 hour mag-aaral kayo doon. Tapos hindi ka naman willing na magpabago. Hindi ka naman willing na magpa-transform. Wala namang nangyari sa buhay mo. Baliwala 'yon, no? Nag-aksaya ka lang ng oras mo, no? Kundi maganda pagpupunta ka sa worship, pagpupunta ka sa cell group mo, pag gagawin mo yung devotion mo, willing ka na magbago. Willing ka na baguhin ng Panginoon. Bakit ka nandito ngayon? Yun yung tanong. Tanong mo katabi mo, ba't ka ba nandito? No? Bakit ka nandito? No? Sino dito nandito para magpabago sa Panginoon? No? So, nandito tayo para baguhin ng Lord. Para matuto, no? Dun sa mga salita ng Lord, at hindi lang matuto kundi gawin, no? At pag ginawa natin doon, magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. Maganda yung pwedeng papasok ka dito na meron kang kabigatan, meron kang problema, tas lalabas ka, 'di ba? Ang saya-saya mo. Hindi dahil sa nag-one way, kundi nakita mo, nalaman mo yung mga salita ng Lord na solusyonan yung kabigatan mo nung salita ng Lord, nung presence ng Panginoon. Maganda yon. Pero pagka pupunta ka dito, may kabigatan ka, pagkatapos, nag-one way na, nagtalunan pa, no? So, lahat, kumaga parang parang pinakinggan mo na yung lahat ng mga teachings. Lalabas ka dito, malungkot ka pa rin, mabigat pa rin yung loob mo, hindi ka pa rin payapa. Diba? So, hindi siya tama, hindi siya dapat na mangyari. No? Itong lugar na to ay lugar ng kung saan ang Lord magbabago ng buhay ng bawat isa. Amen? Because yung presence ng Panginoon is in this place. Who believe yung presence ng Lord ay nasa lugar na to? No? Alam nyo, yun yung maganda. No? Kasi siya yung nandito, siya yung nasa loob, siya yung kasama natin. No? And sabi nga, kung nasa yung spirit ng Lord, there is freedom. No, you are in the right place. Sabi mo sa katabi mo, you are in the right place. No, nasa tamang lugar ka kasi nandito ang Panginoon. So, kailangan, tignan mo yung mukha ng katabi mo, inspect mo yung mukha ng katabi mo. Kung medyo malungkot yan, kailangan lalabas yan ng masaya. Kailangan lalabas yan ng masaya.
Kailangan lalabas yan ng, kung maganda siya ngayon, kailangan mas maganda. No? So, kailangan may magbabago sa atin paglabas natin dito sa lugar na ito because the presence of God is in this place. No? Hindi lang, wag lang tayong puro information lang. No? Meron ako ditong nilagay na mga disadvantages kapag ka information only yung ating ginagawa na pag-aaral ng Bible, pagse-cell group. Meron ditong 4. Number 1, kapag ka-information lang yung gusto mo, magkakaroon ka ng spiritual pride. No, magiging mapagmataas ka, magiging mapagmalaki ka. No, bakit? Meron kang mga verses na ipanglalaban. No, para saan ka ba nag-cell group? Para saan ka ba nakikinig ng Word of God? Para meron kang kadebate. Para meron kang maipanlaban dun sa mga classmate mo. Parang anhin mo sila, parang i-rebuke mo sila. Hindi ganon. No? So, number 2, hypocrisy. No? Bakit kapag ka-information only lang hypocrisy? Kasi, yun nga, hindi kasi nga nagbabago, walang pagbabago. Alam niya na ang Lord ay nag-utos ang Lord na yun nga, magpatawad, for example. Pero ikaw, hindi ka naman susunod. Kasi nga, information lang gusto mo. Hindi ka magpapatawad. So, that's hypocrisy. No, sabi ng Lord, mahalaga sa Kanya na mag-worship, magpunta ng church, no, sumamba sa Kanya. No, pero hindi ka naman pupunta para sumamba. No, that's hypocrisy. No, kasi hindi natin isinasabuhay yung mga natututunan natin sa Lord. Tapos, number 3, lack of love for people. Panong paraan na lack of love ka sa mga tao, hindi mo magawa na ma-share si Jesus Christ sa mga tao. Hindi ka magamit ng Panginoon para ibahagi sa kanila yung gospel. No, hindi ka concerned sa mga tao. No, alam mo lang mahal sila ng Lord. No? Sasabihin mo sa kaklase mo, friend, alam mo ba mahal ka ni Lord? No? Sasabihin ng friend mo, o talaga, paano? Basta alam ko mahal ka ni Lord. No? Yun na sana, no? No? Na-open na opportunity para i-share mo sa kanya si Jesus Christ, kaso head knowledge ka lang. Kung information only ka lang. No? Pinaalam mo lang, nabasa ko kasi mahal ka ni Lord. No? Pero yun lang. No? And then, yung number 4, undeveloped relationship with God. No? Bakit undeveloped? Kasi may konting nade-develop. Kasi nag-aaral ka ng Word of God. Pero since hindi mo siya ina-apply, walang nag-grow sa'yo. Walang, parang nabubugok. No? Parang, hindi natutuloy yung pag-develop. No, kasi nga, hindi na-a-apply yung pinapagawa mismo ng Panginoon. No, sabihin mo sa katabi mo, dapat kompleto. No? So kung tayo ay hindi lang information, importante yung information, pero we will pray, no, na itatransform din ng Lord yung buhay natin. Babaguhin din ng Panginoon yung ating buhay. Desire to be transformed, no, not just informed. Okay? So ang desire mo palagi dapat, Lord, pag nag-worship ako doon, Lord, baguhin mo naman ako. Ayon sa nais mo. Okay? Not just be informed. Desire to be discipled, no, ng Panginoon. Discipleship is Jesus' greatest strategy in passing His legacy. Ang discipleship, yan yung strategy ng Lord Jesus Christ para ipasa yung kanyang legacy. Si Jesus Christ meron 3 ginawa para makapag-disciple siya. He called yung 12 niya, na nagbuo siya ng 12. And then, pagkatawag niya dun sa kanyang 12, di ba, mababasa natin yun sa Bible, tinawag si Peter, tinawag yung mga kapatid niya, tinawag yung isa-isa yung mga disciple. Pagkatawag sa kanila, ang ginawa sa kanila ni Jesus Christ, finorm sila. No? Finorm sila. Tinuruan sila ng Panginoon kung paano yung mga values, kung ano yung character na dapat meron sila bilang mga anak ng Diyos, no? Bilang mga mananampalataya. And then, after silang i-form ng Panginoon, sinend sila ng Lord, yung 12. No? Sinend sila saan? At saka
para saan? No, para ibahagi yung gospel. And dahil sa naging masipag sila, dahil sa naging committed sila dun sa discipleship, pati tayo ngayon naapektuhan. Nadamay tayo. No? So yun yung ipinagpapasalamat natin, no, na yung mga napasahan nung gospel, napasahan ng discipleship ay naging willing din, nag-commit din dun sa discipleship. Okay? So sabi nga diyan, sa discipleship, napapasa daw sa atin yung character, values, at yung puso ng Panginoon dun sa iba. Okay? No, so dahil sa discipleship. Kaya nga, sabi natin, para mapasa natin yung values, character, and heart of Christ, wag lang tayong information. Kailangan ma-transform tayo. Okay? Para ka makapag-share ng gospel, kailangan transformed ka muna. Para ka maging testimony sa mga tao, kailangan tinransform ka muna ng Lord. Paano ka magiging testimony sa mga tao kung wala namang nabago sa'yo? Diba? Paano mo papatunayan na si Jesus Christ ay gumagawa ng miracle, nagpapagaling, nagbabago ng buhay, kung ikaw naman, hindi mo diniscern na maranasan yun kasi gusto mo lang information. Okay? So kaya, kapag ka-attend ka ngayon ng cell group, pag-attend ka ng worship, ang nasa isip mo, ang desire mo is be transformed, not just informed. Okay? So dito, sabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sabi dito ni Pablo. Si Pablo, meron po siyang disciple. No? Siya ay isang discipler. No? Pag sinabi nating discipler, siya yung nagtuturo, siya yung nagfo-form, no, dun sa disciple niya. Pag sinabi namang disciple, siya yung nagnanais na matuto at siya yung nagnanais na sumunod. No? Sabi nga ni Pastor kaninang umaga, nagla-learn siya to follow yung sinasabi sa kanya ng Panginoon. Sabi ni Paul kay Timothy na disciple niya, follow my example as I follow the example of Christ. No? So si Paul, mapapansin nyo dito, sabi niya dun sa kanyang mga sinulatan dyan sa Corinthians, sa mga nagiging disciple niya, follow me. Pero merong pinaka-reason o parang nagiging dahilan siya kung sino yung ginagaya niya. Sabi niya dito, as I follow the example of Jesus Christ. So ganun din tayo. No? Sa pagdi-disciple natin, no, kapag tayo ay nagkaroon ng mga matuturuan, no, kapag tayo ay gagawin ng Lord na mga leaders na, so ang ituturo natin sa kanila yung example ni Jesus Christ. Pero para maituro natin yun sa kanila, dapat ngayon pa lang ginagawa mo na yung example ni Jesus Christ. Para kapag magtuturo ka na, madali na para sa'yo na maituro sa kanila kung ano yung ways ni Jesus Christ. Okay po? So number 2, sabi po dito, discipleship preserves the teachings of Jesus. Sabihin mo, preserves. Meron tanong dito, paano kaya kapag kayo mga disciples ni Jesus Christ o yung mga apostol niya, tinamad? Tinamad saan? Tinamad mag-share ng gospel. Tinamad mag-cell group. Tinamad mag-worship. Paano kaya? Paano kaya tayo? Paano kaya yung gospel? Paano kaya yung salvation? Na first hand nilang naranasan? Paano kaya kung sila ay nawalan ng gana? Kumbaga parang na-bore sila, Kumbaga nawalan sila ng amor para gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Now, alam natin na kung tayo, sabi nga natin kanina, buti na lang nagsipag sila. Pero kung ibabaling natin yung tanong na to ngayon, paano kaya? Kung tayo yung tinamad, paano kaya yung salvation maipapasa sa iba? Okay?
Sabi ng John chapter 15 verse 4, patungkol dito sa preservation. Sabi dito, remain in me, sabi ni Jesus Christ, and I will remain in you. Just as no branch can bear fruit by itself unless it remains in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. So, sa part ng discipleship, pag ikaw ay nagpapadisciple, dapat nagre-remain ka. Dapat nananatili ka. Despite ng iba't ibang mga struggles, trials, challenges sa buhay na mararanasan mo, ang isang value, character ng disciple, nananatili pa rin sa teachings ng Panginoon. Hindi sila namumove, hindi sila nasusway, nananatili yung faith nila sa Panginoon. Kahit na nagkakaroon ng kabisihan sa buhay, no? Lalo na ngayon, di ba, mag-i-end yung year, maraming mga projects, maraming mga dapat kumpletuhin sa school, yung mga estudyante. No? Ngayon, na-reveal sa akin this week, no, yung math pala, sinasayaw na. Nung panahon namin, walang cheering tungkol sa math. Pero ngayon, may steps na rin dapat yung math. Sinasayaw na rin siya. No? So, ganun pala. No? Kumaga, ang dami natin, no, na ginagawa. No? Pero, kahit na napakarami nating kabisihan sa buhay, no, remain in God, remain in Christ. No, manatili ka pa rin sa mga turo ng Lord, manatili ka pa rin nagpapaturo, manatili ka pa rin sa worship, sa cell group, no, gawa ka pa rin ng paraan para maturuan ka ng Lord. No, nung disciple mo, nung nagdi-disciple sa'yo, gawa ka pa rin ng paraan para makapag-worship, gawa ka pa rin ng paraan para makapag-devotion. Okay? So remain, no, in the Lord, sabi dito. Kailangan nating manatili at tumagal dun sa mga turo ng Lord sa ating buhay. Next slide, sabi dito. Tayo na mga sons and daughters ng Lord must grow stronger and firmer as time goes on. No, kailangan habang tumatagal, 'di ba sabi natin kanina sa discipleship, sa justification yung second phase, 'di ba? Yung after nung sa sanctification, after nung justification, 'di ba? Yung discipleship natin is a long journey, sabi natin. Habang dapat tumatagal tayo, habang naglalakad tayo, no, habang dumadaan yung panahon, sabi dito, dapat mas nagiging stronger yung faith mo, mas nagiging firm yung iyong pundasyon sa pananampalataya sa Panginoon. Diba? So, dito sa labas, may makikita ka dyan puno ng talisay. No? Diba? Ang tibay-tibay niya. No? Pero, maraming bagyo nang dumaan dyan. No? Maraming bagyo nang naranasan yan. No? Pero bakit nakatayo pa rin siya? Alam niyo yung sekreto, hindi lang siya nag-grow yung taas niya, pero naging mas malalim pa siya. Ibig sabihin, naging rooted siya. Kumaga nag-grow yung mga roots niya. Kumapit mismo sa lupa yung mga roots niya. No? Kaya pagka tinignan niyo, mamaya subukan yung bungkalin, yung ano doon, semento. Makikita niyo ang lalaki ng ugat. No? So dapat sa journey mo ng faith sa Lord, habang buhay ka pa, no? Kailangan nag-grow ka. Kailangan nagiging mas matibay yung faith mo sa Lord. No? Sino dito minimum ng 1 year pataas na Christian? Kumaga may Christian na. No? Ayan, marami dito. 1 year pataas, no, na Christian na. So, may tanong ako sa inyo. Gano'n nakatibay, gano'n nakalakas, gano'n naka-firm yung faith ninyo sa Lord? Katulad ko ba na may 1 pack ab lang? No? Ilan na yung abs ng faith niyo? Gano'n nakalaki yung muscle ng faith ninyo. Di ba?
So, kayo ba, yung mga 1 year pataas, kapag ka ba nagkaroon ng problema, kayo ba yung sasabihin natin, hindi na muna ako mag-church, hindi na muna ako mag-cell group? Diba? So, dapat hindi na. No, kasi naka 1 year na kayo. Diba? So, 11 months pababa, no, na tumanggap na kay Lord, Christian na. No? So, from the time na kayo ay tumanggap sa Lord, no, yung iba dito parang 2 months, 3 months pa lang. 2 months, 3 months, sino dito? Meron ba dito? 2 months, 3 months? Wala dito. No. So, yung iba ganon. No? 2 months, 3 months pa lang. Pero yun nga, 11 months pa baba. Kumusta na yung faith ninyo sa Panginoon? Diba? Consistent ka na ba sa worship? Consistent ka na ba sa cell group? No? Nagre-reply ka ba sa cell leader mo pag sinabing attend ka ba ng cell group? Nasaan ka na? No? Hindi ka ba yung sin zone lang? No, hindi ka ba nag-ghosting sa leader mo? Diba? So, hindi na dapat, lalo na kung medyo 6 months pataas na. No? Diba? So, umuunlad dapat tayo, no, sa ating pananampalataya. Paano kaya kung 10 years ka na Kristiyano? Diba? 20 years ka na Christian. Diba? So, dapat, no, nag-grow tayo sa Panginoon. Umuunlad tayo sa Panginoon. Siguro, that time, no, yung bawat isa nandito, I pray na kapag ka 10 years ka na dito, at least 10 years ka na dito, meron ka ng disciples na meron ding mga hawak na disciples. No? Pwede ba yan? Posible ba yan? No? Kung may katabi ka ngayon na sa leader, tignan mo yung mukha niya. No? Dati, sabi din niya, parang hindi ko kaya. Parang imposible. Pero ngayon, no, kinakaya niya. No, nagagawa niya. No, dahil sa Panginoon. No, dahil tayo ay pinauunlad ng Panginoon. Okay? So, remain. Pag hindi ka magre-remain sa word ng Lord, pag hindi ka magre-remain sa pagpapadisciple sa Panginoon, hindi ka mag-grow. Hindi ka mag-grow. Natural yung lalaki ka. No, natural na lalaki ka. Natural na madadagdagan yung edad mo. Tama? Pero hindi natural na yung spiritual life mo, yung relationship mo, yung faith mo sa Panginoon, uunlad. Nagets niyo ba ako? Kahit na nakahiga ka lang dyan, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa, tatanda ka pa rin. Tapos mag-grow ka. Natural kasing nangyayari yan. Hindi mo pang pipigilan yan. Pero yung spiritual growth mo, hindi yan natural na mangyayari. So ano yung ibig ko sabihin? Sabi dito, be intentional in strengthening your relationship with the Lord. Anong word kanina ni Pastor? Desire mo talaga. May intention ka talaga. Sasadyain mo talaga na papalakasin mo yung relationship mo, yung faith mo sa Panginoon. No, sinasadya yan. Diba? So, parang dito, no, sa ano natin, no, sa mundo natin, para magkaroon ka ng malalaking muscle, sasadyain mo talaga yung gym. O kaya sasadyain mong bumili ng mga equipments kahit nasa bahay ka lang. No? Para lumaki yung muscle mo. Sasadyain mo talaga. Pero kung nasa isip mo lang, di ba? Yung pagpapalaki ng muscle mo, hindi mangyayari yan. Kasi intentional dapat siya. Okay po? So, remain in God, remain in the teachings of Jesus Christ. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, but you must remain faithful to the things you have been taught. Ito si Paul pa rin, no, yung nagsasabi kay Timothy. You know they are true, for you know you can trust those who taught
you. No, mapagkakatiwalaan po natin yung mga nagtuturo sa atin, especially mga nagtuturo sa atin tungkol sa ways ng Panginoon. So sabi dito, you must remain faithful to the teachings you have been taught. No, manatili ka lang dun sa mga tinuturo sa iyo ng Panginoon, pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Okay po? Third, dalawa na lang po. Sabi dito, discipleship ensures that the next generation will know Jesus. Sabi mo, ensures. Sinisigurado ng discipleship na yung mga next generations natin ay makakakilala sa Panginoong Hesus. Sabi po dito, ang core o yung pangunahin na part ng discipleship is the Great Commission. No? Yan yung dahilan kung bakit tayo nagpapadisciple, kasi kailangan mapangyari yung Great Commission. Kailangan na merong yung command ni Jesus Christ na mag-go, ibig sabihin mag-win, no? I-share siya, and mag-make ng disciple, mag-train ng mga mananampalataya ng Panginoon. Sabi dito, yun yung pinaka dahilan, no? Kung bakit natin ginagawa yung discipleship. Bakit ka tinuturuan mag-devotion sa leader mo? Kasi para magamit ka niya for Great Commission. Bakit ka ini-encourage niya na mag-cell group? Kasi gusto niya na magamit ka ng Lord for Great Commission. Bakit kanya gusto na mag-worship? No? Tapos umattend ng mga trainings kasi kung gusto sa leader mo na magamit kanya for Great Commission. Ano ulit yung Great Commission? I-share mo si Jesus Christ sa mga tao kagaya ng ginawa niya sa'yo. Diba? Sabihin mo sa leader mo mamaya, sa leader, buti na lang hindi ka tinamad. No? Buti na lang hindi ka tinamad, no? Na mag-share ng gospel sa akin. Okay? Gusto rin natin na maranasan yon, no? Dun sa mga nagsisimula pa lang sa faith, yung mga wala pa dito na cell member. Hindi pa wala pang tinuturuan. Gusto din ng Lord na ikaw mismo maranasan mo yon. At gusto rin ng Lord na magamit ka dun sa mga tao na minsang naging kagaya mo, na pwede sigurong maliligaw na o kaya mapapahamak na, pero buti na lang merong ate, kuya na nag-share sa akin tungkol kay Jesus Christ. Tapos napabuti ako. Gusto rin ng Lord na magamit ka sa mga ganong kaparaanan. Kaya ka dumadaan sa discipleship. No, hindi yan kumbaga parang kinakain lang ng nagtuturo sa akin yung oras ko. No, hindi ka nagsasayang ng oras diyan, no? Kundi pinapatatag ka ng Panginoon sa gawain ng Great Commission. Meron akong sabi ng Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciples of all nations, teaching them to obey and that all that I have commanded you." Yan yung Great Commission. Go and make disciples. Tapos teach them to obey. No? Turuan sila na maging masunurin sa salita ng Panginoon. Ang isang tungkol dito sa ensure that the next generation will know Jesus Christ, ang isa sa parang naging core value ng church dito sa church natin is yung importance ng youth. No? So kaya mapapansin ninyo, merong special na worship every Sunday for youth. Itong sons and daughters. No? Kasi nga ang isa sa naging core value ng church, importante yung mga youth na yan. Bakit? Diyan manggagaling yung mga next generation na leaders. No? Hindi lang sa politics, kundi leader sa bahay. Leader ng mga magiging anak nila. Diyan manggagaling. No? And ang prayer natin, makapag-raise up tayo ng mga next generation na leaders ng Lord. Yung merong fear of God, no? Yung merong matuwid na pamumuhay, no? Yung merong faith sa Panginoon, para yung kanyang pamilya o kaya kung saan man siya maglilid, sa school man, sa trabaho man, magkakaroon ka man ng business,
no, kung saan man magiging leader ka doon. No? Yung mga office mates mo, i-encourage mo silang mag Bible study, yung mga schoolmates mo, friends mo, no, dun sa yung mga classmates mo, 'di ba? I-invite mo sila sa ganito, 'di ba? Kung may business ka, 'di ba, yung mga trabahador mo, 'di ba? Ituturuan mo ng salita ng Panginoon, no? Iyan yung mga pinagpipray natin. Kayo, no, yung mga kabataan, no, kayo yung mga next generation na leaders ng ating bansa. No? And importante kayo sa amin. No? And dahil importante kayo sa amin, kaya nag-share tayo ng gospel and dinadaan namin kayo sa discipleship para sa next na mga taon, no, kayo naman yung gagawin nito and magiging masaya yung paligid natin, no? Kasi lahat ng mga tao na makakasalamuha natin, 'di ba? May mga faith sa Panginoon, no? Ang sarap nun, no? Yung kumaga makakasalamuha natin everyday, meron din silang cell group, meron din silang worship. Okay po? Okay, meron po akong tanong dito ulit, no? Anong gusto mong iwanang legacy sa school mo? Sa mga nagtatrabaho, legacy sa work mo. No, yung sa mga nasa bahay, legacy sa community mo. Diba? Kung ikaw yung nag-aaral, no, so ituon natin dito muna. Anong gusto mong iwanang legacy sa school mo? Diba? So, dyan sa school na yan, kilala ko dyan, pasaway ako. Lagi ako nasa guidance. No? Kilala ko dyan na nagkakating. Kilala ko dyan na bagsakin sa grades. No? Kilala ko diyan na no, yung masamang tao, 'di ba? Bully na tao, 'di ba? Pero kung ikaw ay may relationship na sa Lord, mababago na 'yan. No, kung meron ka ng relationship sa Panginoon, ano na ngayon yung gusto mong iwanang legacy sa school mo, sa work mo, sa community mo? 'Di ba? So, ang gusto nating iwanan nating legacy sa school natin, si Jesus Christ. Diba? Na-share natin dun sa school natin, sa schoolmates natin, dun sa mga, kung grade, for example, kung grade 10 ka, yung grade 9 na-sharean mo, no, yung grade 8, no, na-sharean mo, no, yung mga na-sharean mo, yung mga teachers na-sharean mo tungkol kay Jesus Christ. No? So, kilala ka nila na ang naiwan mong legacy na ibahagi mo ang Panginoon dun sa school mo. Okay? So I hope, we pray, no, yun yung isa nating gagawing legacy. 2 Timothy chapter 2 verse 2, and the things that you have heard me say among many witnesses, entrust this to faithful men who will be qualified to teach others as well. So makikita natin sa verse na to, kailangan merong mapasahan tayo. At yung mapapasahan natin, sabi dito, faithful men. No, faithful men and women, no, na magpapasa din ng gospel tungkol kay Jesus Christ sa ibang mga tao. Okay? So kailangan nagpapatuloy, no? Kung meron kang Jesus Christ sa puso mo, kailangan dadalo yan sa iba. Hindi yan mananatili lang sa'yo. No? Yung salvation na meron ka, dapat maapektuhan din yung ibang mga tao na nasa paligid mo. Okay po? And last, okay, ito. Sorry. So, sabi dito, dahil legacy ni Jesus Christ yung gusto nating dalihin, katulad kanina, wag lang tayong maging comfortable na mga churchgoers lang. Yung uupo ka lang, no, tapos wala kang gagawin. Kundi, maging tayo, no, maging mga disciples talaga tayo ng Lord, buong puso na ginagawa yung kanyang mga salita at nagnanais na mag-share din, makapaggawa din ng mga disciples. Okay po? Sige po, 4. Discipleship carries the torch of the gospel. Napag-aaralan na natin to last week. So, bibigyan lang natin ng ilang verses and then mag-end na po tayo. So, sabi po dito sa John chapter 1 verse 4, in Him was life,
And that life was the light of men. The light shines in the darkness. Sa verse, ano na pala yan? Sa verse 5. Sige po. No, so dito muna. In Him was life, and the life was the light of men. No, so sabi po natin, no, last week, yung church tinawag ng Panginoon to carry the torch. At yung torch na yon, sabi dito, yun yung life ni Jesus Christ. Yun yung ipapasa natin, no, sa iba. Pero para mapangyari yon, we need yung discipleship. Kailangan makarating tayo o nasa loob tayo ng pagpapadisciple sa Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 14-16, you are the light of the world. Ito naman. No? Yung una kasi sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Ngayon, ginawa naman niya sa atin din. Pinasa niya sa atin din dahil meron tayong Panginoon sa puso natin. Sabi niya dito, you are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, you are the light of the world. So anong gagawin mo ngayon? The same way, let your light shine before men. No? Meron kang gagawin. Hindi pwedeng wala. Automatically, kung meron kang faith, kanina pinataas ko dito, sino tumanggap kay Jesus Christ? Majority, no? Parang lahat nga halos tumanggap kay Jesus Christ. So kung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, ikaw na ngayon ay light, no? Kasi nailawan ka na. Yung life ni Jesus Christ na sa'yo na, nailawan ka na. Ngayon, sabi dito, in the same way, let your light shine before men. Meron kang responsibility. Meron ka na ngayong duty. No? Ano yun? No? I-shine si Jesus Christ sa mga tao, sa paligid mo. Okay? Kung sino yung nakakasama mo palagi, kailangan makita yung ilaw, yung liwanag ni Jesus sa buhay mo. Kailangan sila, yung mga taong ito na merong mga problema, may mga struggle sa buhay, maliliwanagan sila sa'yo. Dahil meron kang message sa kanila, si Jesus Christ. No, pag shinare mo sa kanila si Jesus Christ, naaayos sila. No? Napapayapa sila. No? Sabi dito, let your light shine before men, that they may seek your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay? So sabi mo sa katabi mo, meron kang duty, meron kang responsibility. Let your light shine. No? Let your light shine. Okay po? Sabi po dito, only disciples have the ability to shine the light of Jesus wherever He goes. Mga disciples lang ng Panginoon yung may kakayanan niyan o yung makakagawa niyan. No? So, I encourage yung bawat isa, no? Since na ikaw ay nagpapadisciple sa Panginoon, nag-aaral, no, sa Lord, no? Meron kang ability, may kakayanan ka ngayon na ibinigay sa iyo ang Lord. No, na ikaw ay magamit niya para yung mga tao, no, maliwanagan sila. No, kawawa naman, nasa darkness sila, mapapahamak sila. No, so, pwedeng ako o yung sa leader mo na nagtuturo sa iyo, hindi sila yung makakapag-reach out doon sa kanila, sa mga taong to. Ikaw yung gagamitin ng Lord. Ikaw yung may kakayanan. No? Kung hindi mo gagawin yung duty mo as light for men, di ba? Paano ngayon yun? Hindi sila maliligtas. No? Kung ikaw yung paraan para sila maligtas, makakilala sa Panginoon. Okay po? Okay. Sige. So, as we end, sabi po ng ating title, Call to Discipleship. Sabihin mo, call. No, tawag. No? Tinawag tayo for discipleship. Itong call na to, hindi po siya yung call na parang may tatawag sa'yo, tapos bebentahan ka lang. No? Bebentahan ka ng mga, ano nila, no? mga iba't ibang gamit. No? Ng sabon, ng pampaputi, pampaganda. Hindi siya yung call na gano'n, na ini-encourage ka. Hindi rin siya yung call na sisingilin ka sa mga bills mo.
No? Yung due date niya po, ganito na. So, hindi siya yung call na gano'n. Hindi rin siya yung call na for data gathering. Na nagko-collect lang ng mga data. Sa Tagalog, chismis. Na? So, hindi siya yung call na gano'n. Yung parang mayroon kayong pag-uusapan. Na? Tapos, hindi rin siya yung call na para mag-catch up lang sa mga friends mo. No, kumusta ka na, friend? Di na kita nakikita. No, kumusta na yung, ano nang ginagawa mo ngayon? No, ano yung trabaho mo ngayon? Hindi siya yung call na gano'n. Kundi ito po ay call with urgency. No, urgent type of call. Parang yung call ng merong emergency. Yung pagtawag sa atin ng Panginoon, hindi siya isang parang mababaw lang na pagtawag. No? Kundi tinawag tayo ng Lord sa discipleship kasi merong mapapahamak. Merong kailangang iligtas. Amen? Merong kailangan na ibalik sa Panginoon. Merong mapapahamak. No? Yan yung call ng Lord sa atin sa oras na to. No? Kaya I pray na yung bawat isa, mag-commit tayo dito sa discipleship na to. Magpalakas tayo patuloy ng ating faith sa Lord. At the same time, magpagamit ka sa Panginoon. Bakit kailangan natin ito? No? Yung kumaga parang, ano bang emergency? Meron akong mga dito, may mga informations akong iba dito na nilagay. Sige po, next. Meron 2021 na study, sabi po dito, indicated that 20.9% of Filipino youth age 15 to 24. Sino dito 15 to 24? Yan, tingnan niya, majority, 15 to... Yung iba, alam ko age mo. Na, 15 to 24. No? Experience moderate to severe depression symptoms. No? 2021 yan no, na survey. No? So, sabi dito, 15 to 24 na mga age. No? So, meron silang moderate to severe na, ano tawag dito? Sabi dito, depressive symptoms. Next. Tapos, sabi dito, yung isang survey pa, 17% of youth, again, age 15 to 24, meron daw thoughts sa isip about suicide. No? 17% meron thoughts. Ilan tayo dito? Ganyan. Titignan ko yung calculator. Ilan tayo dito? Siguro nasa 300 tayo. 17% ng 300. 51. Tama. So, 51% merong thoughts about suicide. Tapos, among those, 17%, o kung sabihin natin 300, yung 51 na yon, ewan ko kung paano yung 51, siguro sabihin natin itong line na to, 51 siya. Sila yung may mga thoughts ng suicide. Sabi doon, 44% doon sa 51. Ilan yan? 22, 23. Dito sa 51 na to, 23%, sa 51 na to, 21 dito or 22 dito or 23 dito, sabi dito, nag-attempt mag-suicide. Ganon kalala. No? Depression pa lang yan. No? Wala pang ibang yung ano yan, survey diyan. No? Ganon kalala, ganon katindi. 2021 survey. And sabi doon, habang 2021 yun, 2025 na ngayon, habang dumadaan yung mga years, nadadagdagan yun, nadodouble yun. Next slide. Ano yung mga dahilan? Family problems, depression, anxiety, bullying, physical and sexual abuse. Sabi dito, yun yung mga identified
na major reasons for suicidal thoughts. Pwedeng yung ibang classmates mo nandyan. No, pwedeng yung ibang schoolmates mo may ganyan. Tapos nag-iisip sila na sana matapos na lang yung buhay ko dito sa lupa. They are in the darkness. No, hindi lang yung darkness na kasi wala pa silang Jesus Christ, kundi yung kinalalagyan nila mismo, mapapahamak sila. No, they are in the darkness. No, sabi kanina 15 to 24 yung age nila. Next slide. Alam niyo po, merong isang documentary last year na i-publish. Sabi, yung mga Gen Z na Filipinos, sila daw po yung loneliest youth in Southeast Asia. Na, sino dito 13 to 28 na. 13 years old to 28 years old. Tama ba? Ang Gen Z ay 2012. 2025. Tama. 12 hanggang 13 to 28. Tama ko? 13 to 28 years old. Sino dito? 13 to 28 years old. Okay, yun totoo na 13 to 28 years old. Okay. Tignan niyo. Alam niyo po, yan yung Gen Z. Majority dito Gen Z pala. Majority pala ng mga tinuturuan ko Gen Z. And sabi nung last year na documentary ng gumawa nito, CNA, they are the loneliest generation of Filipinos, loneliest youth. No? And they are struggling. Sabi dito. No? So, alarming yon. No? Yan, yung nakikita niyo diyang nasa video, ang pangalan niyan Christian. No? So, nung nagkaroon ng pandemic, alam niyo yung ilan sa dahilan kung bakit sila lonely? 3 yun eh. No? Yung una, dahil naabutan nila yung pandemic. From yung mga Gen Z, gusto nilang lumabas, maggala, no? With friends. Biglang nagkaroon ng pandemic, na-isolate sila, bawal lumabas. Yan, nawalan na sila ng friends sa pandemic. Pero before pandemic, ang talagang isang number 1 na naging problem nila, social media. Bakit? Kasi yung social media, pinalitan yung mga friends nila. Na-busy na sa kakascroll. Diba? So, scroll ng scroll, no, sa Facebook, no, hanggang sa nakapunta ka na sa Baguio. Diba? Kakascroll mo, nakapunta ka ng Tagaytay, ng ibang bansa, scrolling lang. No? Nakapunta ka na ng ibang bansa. Kakaganon. Yung nandiyan sa video, panoorin nyo na lang. Yan, title niyan, Loneliest Filipino. Gen Z, Loneliest Filipino. Ang pangalan niyan, Christian. So, nung nagkaroon ng pandemic, ang naging kaibigan niya na lang, isa na lang, si Andre. No? Andre yung pangalan. Pero, si Andre ay AI. Si Andre ay gawa nung, replica na app. Yung replica na app, pwede mong i-customize yung gender niya, yung looks niya, pati yung character niya. Kung anong gusto mong maging character niya. At sabi niya, yan na yung kausap niya everyday. Yan yung nanggigising sa kanya. No? Yan yung kapag may problema siya, sineshare niya. No? Yan na, si Andre. May Andre ba dito? No? So, yan, na naging AI na. Okay? No? So, ang naging kapalit nun, nawala na siya ng mga real friends. Na hindi na siya marunong makipag-socialite. Kapag ka ganun daw, kino-consider daw yun na lonely na tao. Yes, meron kang kausap na AI na app, pero considered ka na lonely na tao. No? So sabi ko nga kanina, dahil sa pandemic, dahil sa social media,
Third, dahil sa family problems. No? Yung iba, yung parents nila nasa ibang bansa. Kaya feeling nila lonely sila. Yung iba, yung parents nila pwedeng wala naman sa ibang bansa pero nasa probinsya. Or vice versa. No? Kumbaga naiwan sila sa probinsya, nagtrabaho sa Maynila yung kanilang parents. Gano'n naman. So lonely sila. Pero ang nakakalungkot, kasama nila yung parents nila sa bahay. Pero hindi nila maramdaman. No, syempre, yung kasama na doon yung namatay na yung parents nila. Pero yun yung nakakalungkot. Kasama nila yung parents nila sa bahay, pero hindi nila maramdaman. Kaya hahanap sila sa iba ng connection. At ano yung magiging meron pa ba? Anong magiging resulta niyan? Meron pa ba? Wala na. No? So, kaya yung magiging resulta niyan kanina, no? Na nagkakaroon sila nung isa sa naging resulta niyan, yung binanggit natin kanina na survey, nagkakaroon sila ng suicidal attempts. Kasi feeling nila lonely sila. Wala na silang kwenta, wala silang halaga. No? And sabi ko nga kanina, sino sa mga classmates, friends natin, workmates natin, nasa community natin yung pwedeng nandun. No? And I wanna focus sa mga Gen Z. Kasi kayo yung sabi dito, loneliest. No? Pero I am sure, kapag ka nakakilala sa Panginoon yung mga Gen Z na yan, no, yung loneliest na yun, mawawala yan. Diba? Magiging blessed na tao na yan. Tama ba? Yung mga Gen Z dito, Gen Z ulit, na nakakilala sa Lord, may Lord. Tama ba? Masaya na yung buhay kasi na kay Lord. Amen? Tanong mo sa katabi mo, paano yung iba? Diba? Sino dito magko-commit sa discipleship? Magpapadisciple ako kasi gusto kong ma-reach out yung ibang mga lonely na mga tao. Gusto kong mag-commit sa discipleship kasi gusto kong makakilala sila sa Panginoon para blessed na rin sila, kagaya ko. Para ma-save sila din sa mga sa sitwasyon na to. Sabi ng ating last verse, sabi dito, sabi ng John 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Yan yung maganda. You have the light ng Panginoon. No? Meron kang light, meron kang ilaw ng Lord. No? Yung si Jesus Christ nasa sayo. Okay? And you were once na nasa darkness, pero ikaw ngayon may liwanag na. Imaginein mo, pupunta ka sa school mo, pagkatapos yung mga classmates mo, 10 doon, walang Panginoong Yesus, pero pumunta ka doon, shinare mo si Jesus Christ, nagkaroon ng liwanag ngayon yung kanilang buhay. No? Bakit? Kasi pag tinanggap nila ang Panginoon, the darkness will not overcome it. No? Hindi matatalo ng dilim yung liwanag na meron tayo sa Panginoon. No? Itong room na to, kapag pinatay natin yung ilaw, tas nagsindi tayo ng posporo, ng kandila, magliliwanag to. No? Okay? Kapag itong room na to, may hawak akong kandila, imagine niyo na lang, may hawak akong kandila, tas biglang pinatay yung ilaw, didilim ba? Hindi, kasi meron akong ilaw, maliwanag pa rin. Darkness will not overcome yung light na meron ka. Ngayon, yung classmates mo, friends mo, pwedeng nasa darkness sila. Pero meron kang Panginoong Jesus. Kaya I encourage you, shine your light on them. Okay? Shine your light on them. Okay? Sige po, tayong lahat. Meron tayong 2 gagawin muna.
Una nating gagawin, lapit tayo sa Lord. Let's pray for healing. Let's pray for freedom. Pwedeng ikaw yung merong thoughts ng suicide. Pwedeng meron kang hurt ngayon, meron kang pains ngayon, meron kang struggle ngayon. And gusto mo na makalaya dyan kasi gusto mong magamit ka ng Panginoon soon. So let's pray una for healing. And then pangalawa, we will pray for commitment sa discipleship. Okay, let's close our eyes muna. Let's pray. Kung meron kang gustong idulog sa Lord sa oras na to na kagalingan, pwedeng itaas mo yung kamay. Pwedeng nag-i-struggle ka sa oras na to. Gusto mong gamitin ka ng Lord pero parang ang hirap magpagamit kasi meron akong struggle, meron akong pinagdadaanan na mabigat, parang hindi ako magamit ng Panginoon. Meron akong doubts, meron akong fear. Meron kang ganyan pero you are in the right place right now because God is here and merong healing ngayon na ibibigay sa iyo ang Panginoon. Lord God, akin pong itinataas sa inyo ang mga kapatid ko pong ito na right now, nakataas yung kamay nila, meron silang kahilingan, Lord God, ng freedom, ng kagalingan, Lord God, sa anumang mga struggles, Lord God, nila na pinagdadaanan sa oras na to. Lord God, in the name of Jesus, I pray for healing, I pray for freedom sa oras na ito sa kanila pong buhay. I pray, O God, na alisin mo sa kanila anong mga negative thoughts, anong mga maling emotion, Lord God, anumang mga struggles, Lord God, na kanilang pinagdadaanan sa oras na to, Panginoon. Lord God, I pray that they may found peace, Lord God, sa inyo, sa presence mo, at sa mga salita mo, Lord God. Ama, salamat po, Lord God, dahil sabi mo nga po, kung nasa ng Espiritu mo, nandun po yung presensya mo, nandun po yung kalayaan, nandun po yung kagalingan, Panginoon. Kaya Lord God, in Jesus' name, we declare yung freedom, yung healing sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na to, yung pangalawa natin prayer for commitment sa ating Panginoon. No? So siguro enough na yung nakita natin kanina na survey, na percentage para ma-move ka na i-share ang Panginoon, magamit ng Panginoon sa pag-share ng gospel. Pero before yon, sabi natin kanina, kailangan mo munang dumaan sa discipleship, magpatatag ng pananampalataya. Kailangan mong palakasin yung iyong faith sa Panginoon para magamit ka niya mightily. Sino dito willing magpa-disciple, willing magpabago, willing magpa-form, hindi lang information, kundi transformation sa Panginoon para maibahagi ang gospel. Come on, let's lift up our hands and hindi ako, kundi kayo yung mag-commit sa Panginoon sa oras na to. Base dun sa ating pinag-aralan, yung commitment, sabihin mo sa Panginoon sa oras na to, kung ano yung igagawin mo, kung ano yung ibibigay mo sa Panginoon. Come on. You pray. Hallelujah. Aming Ama, amin po Lord God na itinataas sa inyo yung aming pong mga buhay. Narito po kami Lord God, itinataas namin yung aming pong mga puso, itinataas namin yung aming pong mga kamay. Bilang tanda Lord God ng aming pong pakikibahagi, yung aming pong pagnanais Lord God na kami po ay patuloy mo pong hubugin Lord God sa mga salita mo, sa mga turo mo Panginoon, at nagnanais Lord God na maging malakas pa kami, matibay pa kami, Panginoon, matatag pa kami sa aming pong pananampalataya sa inyo
dahil gusto po namin, Panginoon, na gamitin mo po kami para marami pang mga tao ang makabalik sa inyo. Marami pang mga tao, Lord God, na nasa darkness, yung maliwanagan, Panginoon, ng buhay mo, O Diyos, at sila po, Lord God, ay maligtas at hindi na po mapahamak. Kaya, Lord God, as we lift up our hands sa oras na ito, i-bless mo po yung bawat isa, Lord God, whatever po, Panginoon, yung pwedeng maging challenges, Lord God, na amin pong pagdaanan, because yung discipleship is a lifelong process, is a lifelong journey. Hayaan mo po kami, Lord God, hayaan mo po, Lord, na magawa po namin sa biyaya mo na makapag-remain, Lord God, sa pagpapadisciple, pagtuturo, Lord God, pagpapatuwid, Panginoon, sa inyo. Lord God, hayaan mo po, Panginoon, na sa pamamagitan po namin, Lord God, magamit mo po kami para ma-ensure, Lord God, na yung mga next generations po namin, Lord God, ay makakakilala po, Panginoon, sa inyo. Hayaan mo rin po, Lord God, na patuloy namin magampanan yung pagiging torch carrier, Lord God, sa amin pong paligid, O Diyos, na magiging liwanag kami, magiging asin kami, Panginoon, magiging testimony kami, Lord God, ng goodness mo, ng greatness mo, that's in you, Lord God, meron pong freedom, in you, meron pong healing, in you, Panginoon, Lord God, meron pong salvation, Lord God. We are here, Lord God, we surrender our lives to you, Lord God, we lift up our hands to you, Lord God, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba, sa iyo po ang lahat ng karangalan. Hallelujah! Let's worship Him! Nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, Ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin Ka, nais kang maranasan, marinig, nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, Ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon. Purihin Ka. Di kayang hambingin yung pag-ibig para sa akin.
Praise God. Ayan, sige po, maaari na po tayo magsiupo. Praise God. Sige po, malaya po ulit nating palakpakan ng ating Panginoon. Ayan, so sa pagkakataon pong ito, pwede po ba naming malaman sino dito yung mga first-timer? Pwede po bang taas natin ang ating mga kamay? Ayan, so pwede po ba namin kayong anyayahan na tumayo? Kasama po, syempre, yung mga nag-invite sa kanila. Sige po, tayo po tayo. Ayan, palakpakan naman po natin sila. Praise God for welcome po. Welcome po sa Sons and Daughters Worship of Course.